I am back, Balakubak. Welcome to Dad's Cabin. And for today's lesson, it's all about panggilid. Mapa Japanese brands man yan, Taiwan, China, pasok lahat yan dito sa topic natin. Sandamakmak na panggilid parts na ang nabili mo, pero hindi mo pa rin maitono sa riding style na gusto mo ang iyong motor. O baka naman, nagpaplano ka mag-upgrade ng panggilid at ayaw mong masayang ang pyesa na bibilin mo kasi mali yung parts na nabili mo. Dapat alam mo ang basic at kung paano nga ba nagpapunction ang CVT ng pinakamamahal mong scooter. Don't forget to subscribe, libre yan mga chong. Kung may natutunan, please like and share. Hindi ko na patatagalin, let's go! From Mio Series, NMAX, Aerox, Click Series, Beat, ADB, Easy Ride, RFI 175, SkyDrive at Birchman, ilan lang yan sa mga pinakakilalang scooter dito sa Pilipinas. But they have something in common. CVT or Continuously Variable Transmission. Ito ay binubuo ng torque assembly o rear pulley, front pulley assembly or variator naman para sa harapan, drive gearings at belt. Dito muna tayo sa torque assembly. Umpisahan natin sa torque drive. Meron itong dalawang conical disc or shifts na tinatawag. Inner disc naka-fix at yung outer disc naman ay sliding. Ito ang pumipiga sa belt para mapanatili nito sa high gear at low gear. For example, kapag nasa outer diameter ang belt or sampa ang belt na tinatawag, ito ay nasa low gear at high torque. Meaning, is primera na pang-ahon at arangkada. Kapag bumuka ang plate, bababa ang belt. Meaning, mapupunta ang power sa higher gear, segunda to walang kwarta, kwarta. Next is center spring. Ito ay makikita sa likod ng outer conical disc na ang trabaho nito is itulak si outer plate para lumapit kay inner plate para pigain ang belt. Papunta palagi sa primera. Meron itong variety ng torque. Most commonly sa stock is around 800 RPM or revolution per minute. May 1,000, 1,2, 1,3, 1,5 up to 2,000 RPM. Mas mababa ang value ng center spring RPM, mas mabilis itong makokompress. Ang epekto nito, mas madaling bubuka ang conical plates. Bababa agad ang belt, uungol muna ang makina bago umarangkada. For example, 1,600 RPM ang idle speed ng iyong motor o yung kanyang neutral, plus yung 800 RPM na center spring. Ang mangyayari dyan is pag twist mo ng throttle, around 2,400 RPM, tsaka pala makokompress ang center spring at bubuka ang plate. Kasabay nito ang pagbaba ng belt papuntang segunda, tercera at kwarta. Mabilis ang shifting ng power. Lugaw ang arangkada at mahina ang overtaking power, lalo na kung may angkas. At isa pa, matakaw sa gasolina. Kung sobrang tigas naman ang center spring, magkakaroon niya ng delay sa pagbaba ng belt. Gradual ang shifting ng torque. Magandang arangkada. Malakas sa ahon kahit may angkas. Sarap ipang overtake, titipid ka pa sa gas. Tahimik ang makina sa arangkada, sibat agad. Ang downside, mahihirapan naman sumampa ang belt sa front pulley. Dahilan niya para bumaba ang top speed ng motor mo. Pero syempre, depende pa rin niya sa setup natin doon sa front pulley assembly. Mamaya pag-uusapan natin yan, ang centrifugal counterweight. Clutch lining. Maraming uri ng clutch lining. May short at long lining. Ang trabaho nito is kumapit sa clutch bell. Bolted ito sa torque drive housing gamit ang 39mm na nut which is connected naman sa axle ng gulong. Once na kumapit ito sa bell, ay sasabay dito ang pag-ikot ng gulong. Kaya make sure na palaging malinis ang clutch lining para maiwasan ng dragging o panginginig ng motor kapag aarangkada. Clutch spring. Isa itong uri na compression spring. Kung ang center spring ay pabuka, ang clutch spring naman is pasara o pahila. Ito ang pumipigil sa clutch lining sa paglapat sa bell. Tanong, bakit pinipigilan ni clutch spring si clutch lining na lumapat sa bell? Ganito kasi yan. Kung walang clutch spring na pipigil kay clutch lining sa paglapat sa bell, pag start mo pa lang ng motor mo is iikot na agad ng mabilis ang gulong. Maingay ang panggilid kahit hindi ka pa nagpipiga ng throttle. Masasabi nating walang neutral. So paano naman gumagana ang clutch spring? Ito ay meron ding RPM requirement. 800 RPM, 1,000, 1 up to 1,500 RPM. For example, once na i-side stand natin ang motor, paandarin, huwag mong i-rev ang throttle. Kapag ang gulong mo is umiikot ng bahagya, probably naglalaro sa 800 to 1,000 RPM ang clutch spring ng iyong motor. Ibig sabihin, halos nare-reach na ng clutch spring ang kanyang RPM requirement.
Dahilan yan kaya dumidikit agad ang clutch lining sa bell sa hindi tamang panahon. Downside, mabilis mapudpod ang lining. Mabilis iinit ang bell dahil sa close contact sa lining kahit naka-standby ang motor. At magre-resulta yan sa bengkong na bell at worse is clutch dragging. Matagal bumitaw ang clutch lining sa bell kapag galing ka ng high RPM. Good side naman is tipid sa gas dahil sa low RPM requirement. Sibat agad sa konting pihit pa lang ng throttle. Kapag naman hindi umikot agad ang gulong kahit bahagyang pihit ng throttle, ang clutch spring ng motor ay naglalaro sa 1,200 RPM pataas. Downside ng sobrang tigas na clutch spring, maungol ang makina bago umarangkada. Mas tatakaw sa gas dahil sa high RPM requirement. Good side, mas tipid sa clutch lining. May buwelo sa arangkada, mas malakas ang buwelo sa mga paahon na kalsada compare sa low RPM clutch spring. Mas maganda ang freewheel kapag galing sa high RPM. Bell. Nakatouch ito sa wheel axle gamit ang maliit na ngipin. Dito rin kumakapit ang clutch lining kapag na-meet na ni clutch spring ang kanyang RPM requirement. Friction naman ang tawag sa outcome na to. Commonly makinis ang friction surface nito para hindi madali mapudpod ang clutch lining. Maraming klase ang bell dito sa Pinas. May threaded, fine thread, regroove bell, slatted, bented, may mabigat at magaan. Next video na natin pag-usapan yan dahil focus nga muna tayo ngayon sa basic. V-belt, isa itong rubber chain na maihahalin tulad natin sa kadena ng dekambyo ng motor. Goma na reinforce ng nylon strands. Ito ang nagkokonekta from front pulley assembly papuntang rear pulley assembly. Kasabay nito ang pag-transfer ng lakas ng pwersa na ibinibigay ng makina. Dito naman tayo sa front pulley assembly. Unahin natin ang drive faceplate. Ito ay nakapix sa engine shop. Most commonly gamit ang 17mm nut. Meron din itong degree according sa manufacturer standard specification. Kapartner naman ito ang drive pulley plate. Ito naman yung plate na nag-i-slide sa metal bushing para ipitin ang belt. Paano naman iniipit ng plate ang belt? Kung sa rear pulley assembly is gumagamit ng center spring para itulak ang plate at ipitin ang belt, dito naman sa front pulley is ginagamitan ng force or puwersa. Ito ay tinatawag na centrifugal force. Magkaiba ang force o lakas versus sa RPM or bilis. At dito ngayon papasok ang nasa loob ng drive pulley. Meron itong dalawang bahagi. Una ay ang backplate na nagpapanatili ng mga rollers na palaging nasa ball ramp at hindi magtalsikan. At syempre ang pinakasikat, bola o rollers at tinatawag din na fly ball. 6 rollers na may magkakaparehong bigat. Most commonly sa stock is gumagamit ng 12 to 14 grams. Depende pa rin yan sa standard specification ng bawat manufacturer. Ano naman ang silbi ng bola o rollers? Simple lang ang trabaho nito, pumunta sa dulo ng ball ramp once na umikot na ang pulley. Yun lang. Anong effect? For example, straight 13 grams na fly ball. Once na umikot ang pulley, wala pang isang segundo is automatic tatakbo agad lahat yung mga bola na yan papunta sa dulo ng ball ramp. Hindi yan dahan-dahang aangat papunta sa dulo ng rampa gaya ng sinasabi ng idol mong mekaniko. Ano yan, may magnet yung gitnaan ng pulley para higupin yung mga fly ball tapos dahan-dahan lalayo pag umikot na yung pulley? Eh di wow! Pagdating ng mga bola sa dulo ng rampa, dito ngayon magaganap ang centrifugal effect. RPM or bilis ng ikot ng pulley plus weight ng fly ball is equals to ano? Sige nga, ibulong mo nga kung alam mo ang sagot. Anong centrifugal force? Anak ng kambing RPM plus weight is equals to kilogram force o pwersa. Force lang. Ang centrifugal force is a circular motion mula sa inner diameter palabas. Circular motion outwards. Gets? O buti pa yung chicken, may nuggets. Habang bumibilis ang RPM, mas bumibigat yung force ng 6 na fly ball. Anong effect? Mas malakas na pwersa ang ibibigay nito sa drive pulley. Mas pipisilin niya ngayon yung belt pataas papunta sa higher gear ratio or papuntang segunda, tercera, sagad hanggang kwarta o pinakasagad ng outer diameter na kayang ibigay ng belt. Kasabay naman ito ang pagbuka naman ng plate sa likod. Pagbaba naman ng belt, papunta din sa higher gear ratio. Pero take note, nakadepende pa rin ang takbo niya sa displacement ng engine at final gear ratio. Ito yung gears na karaniwang makikita sa rear crank na nakakonect sa wheel axle. Ngayon ay may benchmark ka na at alam mo na ang bawat pyesa ng CVT ng motor mo, kung paano nga ba gumagana ang bawat pyesa. Next video ituturo ko naman kung paano mag-tuning at counterweight ng CVT na aangkop sa pangangailangan mo sa rides. Kung gusto mo matutunan yon, click mo lang yung subscribe button para ma-update ka sa mga bagong video na i-upload ko. Ayaw mo subscribe kasi wala kang natutunan. Okay lang yan, chong. Babawi na lang ako next time. Hanggang dito na lang mga chong at lagi niyong tatandaan,
always be a defensive driver at always be a wise rider. Ito po ang Dad's Cabin. I'm out.